Walang pigil ang ano ang daldal ng daldal. Mag-ingat ka, titiwalag na kita. Ayan. Brad Eli, isingit ko na lang po sandali ito kasi ang dami pong mga nagte-text, nagtatanong tungkol daw po doon sa Foster Foods na sinishare daw po sa FB ni Sis Jane. Marami pong nagtatanong tungkol po doon. Totoo daw po ba yun? Yung mga supplier ng mga McDo, yan, Pizza Hut, merong nagtatanong sa akin, bawal daw bang kumain doon sa mga restaurant na yon, sa mga McDo. Ang certified ano doon, ay yung Foster, yung manok. Siguro kung kakainin mo naman French fries, hindi naman siguro bawal yun. No? Hindi yung restaurant ang bawal, yung manok nila. No? Opo. Nakitang certified na talagang certified na halal certified. Yung kanilang mga manok. Yung Shakey's, Jollibee, Pizza Hut, yan. Mga supplier nila yan. Pero yung ibang produkto na hindi naman ginagamitan ng manok, hindi yung restaurant ang pinagbabawal natin. Yung produkto na manok. Dahil yun ang certified na halal. No? Opo, ayan. Maliwanag na po yan, mga kapatid. Ang certified halal, yung manok na produkto nila, yung tinitinda nila. Ngayon, kung ang kakainin nyo, ang kakainin mo sa Chowking, baboy, hindi naman halal yung baboy. Opo, basta chicken, ayan. Yung pong mga naka-certified na yan, gaya ng mga pinakita doon, ang mga clients, yung kasing Foster Foods, halal po talaga yan. Kaya yung mga manok nila ay halal. Ayan, ang nakalagay doon sa mga suppliers po na yon, yun, doon yung Jollibee, meron siyang Max. Ayan, meron siyang Shakey's, McDonald's, Chowking, yung Makati Shangri-La Manila, ayan, Pepper Lunch, Kenny Rogers, Pizza Hut, ano yung isa? Elsa Shangri-La, Savory, Shakey's, Yellow Cab, Shopwise, Rustans, Andox, Mang Inasal, Brio, ayan, yung Rax. Ayan po, nakikita niyo naman siguro, di ko na mabasa yung iba. Basta po chicken. Yung chicken, ang bawal, kasi halal. Pero ibang produkto na hindi naman chicken, opo. Saka yan, dapat maintindihan, sa Pilipinas yan. Opo. Ngayon, sa ibang bansa naman, kung hindi naman yun ang supplier nila, hindi naman certified halal, it doesn't mean na pinagbabawal din natin sa ibang bansa. No? Naintindihan mo ba? Opo, Brad Eli. Ito lang pong mga sinusuplayan nitong Foster Foods dito sa Pilipinas. Sa ibang bansa, kung hindi naman Foster Foods yung supplier, hindi po yun sakop. Hindi po yun sakop. Yung lahat lang ng mga sinusuplayan ng Foster Foods. Nakalagay naman po sa internet din yun kung ano yung mga kumpanya na sinusuplayan ng manok ng Foster Foods. Kaya yung chicken nila, certified halal. Yon. Kaya iwasan natin yon. Yung ibang produkto, baboy halimbawa, hindi naman halal yon, pwede po yon. Ayan, maliwanag na po mga kapatid para once and for all, sa mga nagtatanong, yun po ang sagot ni Brad Eli. Hindi yung restaurant ang certified halal, kung hindi yung manok na sineserve nila. Yun ang wag kainin, yung manok, kasi halal nga po yon. Ayan. Brad Eli, yung daw, may nagtanong na naman, yung daw pong beef nila. Hindi natin alam kung certified halal din yun, pero wala tayong wala tayong, kung makakakita sila ng mga certified ng beef, iwasan nyo rin yun. Opo, ayan. Pag nakita Siguradong pagkababoy, hipon, hindi kasali yun. Dahil hindi nila ise-certify halal yun. Opo.
Opo. Ayan, pag nakita ninyo yung beef ay certified halal, hindi rin yun po pwede. Ayan. Pero yung mga seafoods, tiyak, hindi halal yan, baboy, kasi hindi po sila kumakain ganon. Kaya hindi nila isa-certify na halal yon. Eh siguro yun na lang ang kainin natin, baboy sa seafoods para sigurado tayo. Huwag nang yung beef sa labas at huwag nang yung mga chicken dyan sa mga stores na yan o mga restaurant na yan. Ayan po, maliwanag na po yan mga kapatid. Dito po yan sa Pilipinas ha, hindi po natin sinasaklaw ang sa ibang bansa na hindi naman foster ang supplier. Ngayon, kung sa ibang bansa, napatunayan rin ninyo na halal, huwag nyo na pong kainin. Huwag na kayong kumain doon kung halal. Ayan, saka yung budhi naman po natin, di ba? Nararamdaman naman natin yun. May time na parang kahit sinabi sa yung hindi naman yun bawal, pero bakit parang ayaw mong kainin? Pansinin po natin yon yung iniuudyok ng ating budhi. Total, di naman tayo mamamatay kung hindi tayo kumain ng mga yan. Mas mabuti na po yung mag-ingat tayo sa pagkain, mga kapatid. Okay po. Sige po, okay na yun siguro, kapatid. Rodeli, naririto po si Sis Jane sa tabi ko at gusto daw po niyang magsalita. Kulsa, Brad Eli, may hiling lang po sa Martes, kaya po ako andito. Nung nakaraan pong hearing, hindi po ako umakyat doon sa korte kasi hindi po ako wala po ako kasi kung kasamang lalaki. Ang kasama ko lang po kasi noon, yung driver, tsaka po si Sis Genesis. Nagpasama po ako. Hindi naman po kasi dumadalo ng hearing yun, matagal na. Magmula po nung nakaraang taon, nung minsan nagpakita po siya, tapos absent po siya. Nagtataka po ako, yung hearing po, dati every 3 months, tapos naging every 2 months. Ngayon po, buwan-buwan, nag-hearing. Tapos, kada hearing naman, yung judge naman po, lagi na lang pinapagalitan po yung attorney po natin, si Attorney Migs. Nung nakaraan po, hindi po ako umakit doon kasi, nung sinabing may demonyo dito, sabi pong ganon, nung kapatid. Kasama po ni Attorney Migs. Tapos po nanlambot po ako. Sabi ko, naku, ang kasama ko lang nga po si Sis Genesis noong time po na yun. Hindi na po ako umakyat kasi yung sa binidyohan po nila, marami po kasi sila. Ngayon po, yung nakaraan naman po, yung sinasabi po ni Sis Baby De Jesus, kung saan ko po nabalitaan yung tumulong yung Kenya, kay rin po yun, kay Sis Genesis. Kasi siya lang naman po yung kumakausap po sa akin. Marami po akong hindi po nalalaman eh. Hindi ko rin po alam na patay na si Brad Dennis Kasipagan. Sa kanya ko po yun nalaman. Ngayon yung mga kinukwento po niya, kaya niya naman po nasabi po na si Sis Baby na operahan para po ipakita na yung Brad Kenya matulungin. Kasi nagtatanong po kayo noon. O sabi ko, sigurado ba yan? Sabi po niya, sigurado ako. Sabi po gano'n ni Sis Genesis. Baka mamaya 17 lang yan o 7. Hindi, sigurado ako. Di ang ginawa ko po, ayoko naman, sige, sabi ko po, okay, di chinat ko nga po. Hindi po in public yun nilagay po nila po sa harapan ni Ate Luz. Siguro po kalooban na rin po yun. Nung nga po sinamahan ko po si Sis Genesis kay Ate Luz para po lahat ng mga sumbong niya, sabihin niya kay Ate Luz, lahat po siniguradong sigurado niya. Yung marami siyang sumbong, hindi ko naman po yung pinakaalaman. Ngayon, pag alis po namin, doon ko lang din po nalaman kung sino po yung manliligaw ni Ate Luz Wala po kasi ako talagang alam, Brad Eli. Yun po. Tapos po, sabi ni nanay, bakit nadamay ka dyan? Ay, hindi po. Meron lang pong kapatid na gusto niyang ipakilala na yung Brad Ken tumutulong yon. Sabi ko pong ganon.
Tabas talaga yung si Genesis. Walang pigil ang ang daldal ng daldal. Ito yung huling-huling pagkakataong magsasalita ako para diyan kay Genesis, Mag-ingat ka, titiwalag na kita. Nagsabi po siya sa akin na kinakabahan po siya. Sabi niya, patay. Dudurugin daw siya ni ate. Sabi niya ganun. Itong November 1, birthday po niya. Sabi niya, natatakot ako kasi taon-taon na lang. Nasususpindi nga daw po siya. Sabi niya sa akin. Hindi pa nga. Gusto nga po niya. Wala kasi siyang katigil-tigil ng daldal. Pati hindi dapat idaldal, dinadaldal niya. Masama kasi sa Kristiyano yung ganun . Sige, pabayaan mo na yan. Merong isa pang bagay, Sis Luz, na gusto kong liwanagin sa mga kapatid. Biyaan mo na yan, Sis Jane. Walang kwenta na yan. MCGI, walang iba. Na kailanman ay mapapala ang akong di kalilimutan. MCGI, walang iba. In case you are wondering po, baka po nagtataka kayo kung anong vitamins ang ginagamit namin para sa mga manok namin. Ito po, ipapakita ko po sa inyo. Ayan po, talagay lang. Tsuk! Yummy! Ayan po ang ating 6 months na stag. MCGI, walang iba. I just went here from the Philippines for this concert. How much you spent, you think, on everything the Eras Tour? I don't really know the number, but I think you can buy a car. Would you spend it again? 100% yes! So you have no regrets at all? No. Zero. None! MCGI, walang iba. MCGI, walang iba.